Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para Tama. apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, Attorney? Hindi nga lang basta hilaw no. Yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year It's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na, lahat na ng kalaban, pinakulong, di ba? Sunod-sunod na yan. Because, Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, ito, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file lang kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis lang ang panahon. Would you imagine nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya ang kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, Attorney, Lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman. Attorney, pagdating naman dun sa for example na natapos tong impeachment tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, attorney, grape threat yan. No joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte, Oo. Actually, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban.
At dito, malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan, napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Ano? Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. at sa Pilipinas. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Ano ang call mo sa kanya? Oh, attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Oh, pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Oh, antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka ano na, mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapit na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na-complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw, nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya, it would have been better for him to do a little lapid. Attorney, ang problema, ang